Ikalawang Samuel, Kabanata 11. May nagbalita kay Joab na umiiyak at nagluluksa ang hari sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't napalitan ng pagluluksa ang dapat sana'y pagdiriwang dahil sa pagtatagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga kawal na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Dahil dito'y tahimik silang pumasok sa lungsod, na parang mga kawal na nahihiyang magpakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang mukha at umiyak ng malakas. "Absalom! Anak ko! Absalom! Anak ko!" Pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, "Sa araw na ito, inilagay ninyo sa kahihiyan ang inyong mga lingkod na nagligtas sa inyo, sa inyong mga anak, mga asawa at asawang lingkod. Minamahal ninyo ang namumuhi sa inyo at kinamumuhian ang nagmamahal sa inyo. Maliwanag ngayon na walang halaga sa inyo ang inyong mga opisyal at mga tauhan. Matamis pa yata sa inyo ang kami ay masawing lahat, basta't buhay lamang si Absalom. Kaya lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilalanin ninyo ang kanilang katapatan. Kung hindi, isinusumpa ko sa pangalan ni Yahweh, sa gabi ring ito'y wala isa mang kawal na mananatili sa inyo. Kapag nangyari ito na ang pinakamalaking kapahamakan sa buong buhay ninyo." Dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lunsod. Nang malaman ito ng kanyang mga kawal, sila'y nagsilapit sa kanya. Samantala, nagsitakas ang mga Israelita at nag-uwian sa kani-kanilang bayan. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. "Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Filisteo. Ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin pababalikin ang dati nating hari?" Ang usapang ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David. Kaya't isinugo niya ang mga paring sina Zadok at Abiatar upang sabihin sa pinuno ng Huda, "Bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo? Kayo'y mga tunay na laman at dugo ko. Bakit nahuhuli pa kayo sa paghahangad na ako'y mapabalik doon?" At ipinasabi naman niya kay Amasa, "Ikaw ay tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang hinihirang kong pinuno ng hukbo, kapalit ni Joab. Patayin nawa ako ng Diyos kung hindi ito ang gagawin ko." Buong galak na tinanggap ng mga taga-Huda ang balitang ito, kaya't ipinasundo nila si Haring David at ang lahat ng mga kasama niya. Pumunta na nga sina Haring David at ang mga kasama niya sa Ilog Jordan. Nagtipon naman ang mga taga-Huda sa Gilgal upang salubungin siya at samahan sa pagtawid sa ilog. Isa sa sumalubong kay David ay si Simei, anak ni Gera na taga-Bahurim. Ang taong ito ay Benjaminita at nagmamadali ring sumama sa mga taga-Huda. Kasama niya ang may 1,000 katao buhat din sa Benjamin. Nagmamadali ring bumaba sa Jordan si Ziba, ang alipin ng sambahayan ni Saul, kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Tumawid sila sa ilog upang tulungang makatawid ang sambahayan ng hari at upang gawin ang anumang ipag-utos niya. Nang tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Simei. Sinabi niya sa hari, "Kalimutan na po sana ninyo ang kasamaang ginawa ko nang kayo'y papaalis noon sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Inaamin ko pong nagkasala ako sa inyo, kaya po naman ako ang nauna sa mga liping tagahilaga upang sumalubong sa inyo, mahal na hari." Tumutol si Abisai at ang sabi, "Hindi ba dapat patayin ang taong ito
sapagkat nilait niya ang haring pinili ni Yahweh? Nagsalita ang hari, "Sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Zeruias? Bakit ninyo ako pinangungunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel, at isinusumpa ko, walang sinumang papatayin sa Israel ngayon." Pagkatapos, sinabi ng hari kay Simei, "Nangangako akong hindi ka papatayin." Si Mephiboset na apo ni Saul ay sumalubong din sa hari. Mula nang umalis si David hanggang sa matagumpay niyang pagbabalik, hindi naghugas ng paa si Mephiboset ni nagputol ng balbas o naglaba ng kanyang damit. Nang dumating siya mula sa Jerusalem, sinabi ng hari, "Bakit hindi ka sumama sa akin, Mephiboset?" "Mahal na hari," wika niya, "alam po ninyong ako'y pilay, kaya ipinahanda ko po sa aking katulong ang sasakyang kong asno upang sumama sa inyo. Ngunit hindi niya ako sinunod. Sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Alam kong kayo'y tulad ng anghel ng Diyos, kaya gawin po ninyo sa akin ang sa palagay ninyo'y nararapat. Ang buong sambahayan ng aking ama, ako at ang lahat sa amin ay maaari ninyong ipapatay. Ngunit sa halip, binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na po akong mairereklamo sa inyo, mahal na hari." Sumagot ang hari, "Wala ka nang dapat sabihin pa, Mephiboset. Nakapagpasya na ako na maghahati kayo ni Ziba sa ari-arian ni Saul." Ngunit sinabi ni Mephiboset, "Hayaan na po ninyo sa kanyang lahat. Sapat na sa aking kayo'y mapayapang nakauwi." May isang taga-Gilead na bumaba mula sa Rogelim at naghatid din sa hari hanggang Hordan. Ito'y si Barzillai. Siya'y 80 taon na at napakalaki ng naitulong sa hari noong ito'y nasa Mahanaim pa. Siya'y isa sa kinikilalang mayaman doon at siya ang nagbibigay ng pagkain sa hari. Bago tumawid ang hari, ay sinabi nito, "Mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem. Doon ka na tumira sa palasyo, at ako ang bahala sa iyo." Sumagot si Barzillai, "Ilang taon na lang ang itatagal ko. Bakit pa po ako sasama sa inyo sa Jerusalem? 80 taon na ako, at wala nang kasiyahan sa mga kalayawan. Hindi ko na malasahan ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin, pati magagandang awitin. Magiging pabigat lamang ako sa inyo, mahal na hari. Ihahatid ko na lang kayo hanggang sa makatawid ng Hordan. Hindi na ninyo ako kailangang gantimpalaan ng ganito. Hayaan na ninyo akong magbalik sa aking bayang sinilangan at doon ko nahihintayin ang aking mga huling araw sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong si Kamaam. Siya ang isama ninyo, ang katulong kong ito, at kayo na ang bahala sa kanya." Sumagot ang hari, "Sige, isasama ko siya. Gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo para sa ikabubuti niya. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo." Tumawid sa Hordan ang lahat. Bago tumawid ang hari, hinagkan muna niya at binasbasan si Barzillai. Pagkatapos, umuwi na si Barzillai sa kanyang tahanan. Nagtuloy sa Gilgal ang hari, kasama si Kamaam. Kasama rin nila ang lahat ng taga-Huda at kalahati ng mga taga-Israel. Pagdating doon, sama-samang lumapit kay David ang mga Israelita. Sabi nila, "Bakit po kami inunahan ng mga kapatid naming taga-Huda sa pagsundo sa inyo at sa inyong mga tauhan at sambahayan mula sa kabila ng Hordan?" Sumagot ang mga taga-Huda, "Ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit naming kamag-anak. Anong ikinasasama ng loob ninyo? Hindi naman kami palamunin ng hari. Hindi rin niya kami binayaran." Sumagot ang mga taga-Israel, 10 beses ang karapatan namin kay Haring David.
Kahit pa kamag-anak ninyo siya, bakit naman minamaliit ninyo kami? Nakakalimutan yata ninyo na kami ang unang nakaisip na ibalik ang hari. Ngunit mas magagaspang ang pananalita ng mga taga-Huda kaysa mga taga-Israel.